Ilang residenteng nakatira sa flood-prone area sa Batangas City nangangambang muling bahain. Samantala paglilinis sa mga creek at iba pang daluyan ng tubig, puspusa na bilang paghahanda sa epekto ng pag-ulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV, unang linggo pa lamang daw noong Setyembre nang muling linisan ang mga creek sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Batangas City dahil sa pangamba ng muling pagbaha sa lugar dulot ng pag-ulan. Maaliwalas na panahon ang naranasan kaninang umaga sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Batangas City kaya ang talyer na ito tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga trabaho. Pero ang welder na si Ato nangangamba pa rin daw sa banta ng pagbaha sa lugar lalo at batid niyang may bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Minamadali na raw niya ang mga trabaho bago paabutan ng pag-ulan. Pinalagyan na rin ang may-ari ng talyer ng mahigit 1 dangkal na semento ang bungad ng talyer upang hindi na gaano pumasok ang baha sa lugar. Ay nakaw, talaga naman kami maaaring alpungahin na. Nung sakit sa paa. Di kami tigil. Siyempre, lunod dito, aming talyer. Pahinga patitiyan. Sana masolusyon na rin na pagbaha. Kami maalala kami pagkilos. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng pag-ulan sa Kalakhang, Batangas ngayong hapon o mamayang gabi na epekto ng habagat. In general, mararanasan naman natin ay southwest monsoon na pinalakas ni Bagyong Jenny. Hindi naman po sa inaasa maglalandfall. So dahil siyang lumabas, kung hindi magbabagay yung direction niya, sa Friday. Hunyo nitong taon na magsagawa ng paglilinis at pagsasaayos ng daluyan ng tubig ang Department of Public Works and Highways sa lugar. Bumilis daw ang paghupa ng baha sa lugar dahil sa isinagawang paglilinis. Puspusa na rin ang ginagawang paglilinis sa mga creek na pinagmumula ng baha sa barangay. Pagtitiyak ng pamunuan ng Barangay Santa Rita, nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH para sa pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa lugar. Paluluangin itong drainage system nila at palalalimin para yung elevation ng kanal tuloy-tuloy sa lagnas. Nakikiusap ako sa mga kabarangay na kaunting tiyaga, kaunting kooperasyon at maayos din ito. Posible rin daw na bago matapos ang taong 2023 ay masisimula na ang pagpapalawak ng drainage system ayon sa pamunuan ng barangay. Tumawag at nagpadala na ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog News Team sa DPWH, ngunit wala pa silang tugon. IV, sa panayam natin kanina sa pamunuan ng barangay, nakatakda raw ang muling paglilinis ng mga creek at drainage sa ikalawang linggo ngayong buwan upang mabawasan na ang mga nakabarang putik at basura na nagiging sanhi umano ng pagbaha sa lugar. IV. Maraming salamat, Denise Abante.